Good morning ulit mga ka-row house. Today nga pala ay Monday, August 2. Yan, panibagong araw na naman po ngayong linggo, ngayong Monday. Bali, kumuha muna tayo ng scaffolding dito sa bodega. Yan, yun o, para magamit na natin doon sa pastry. Yan. Kailangan natin yan kasi medyo mataas na yung ating sintada ng hollow blocks. Yan. Bali okay na, sampa na po natin ito lahat sa owner. Dadali na po natin sa pastry. Okay, tara. Let's go. Yan. Okay, dito na po tayo. Yan po yung ating mga scaffolding. Tapos ito yung ating platform, no? Tapos yung pinaka pampatibay niya para hindi gumagalaw, yung cross braces niya. So kadalasan ginagamit to, simple lang para maging tuntungan lang, no? Cross braces yan, para maging tuntungan. Yan, medyo mataas na po kasi yung asintada natin dyan. Sasagad na po namin yan sa may taas, ay isang layer na yan. Pagpatuloy na natin dito yung ating CHB laying. Ang ganyan po yung scaffolding. Yan. Tapos yung cross brace nya, yun, pag ganyan po. Tapos naglalagay din dito kung kinakailangan. Kailangan maglagay rito, pero syempre may nakaharang kahit hindi na. Tapos yung platform, ilalagay na lang po dyan sa ibabaw. Dito lang ang bakwit. Tambakan muna natin ito, wait. Maluwag-luwag na po rito. Yung lamesa natin, yan, nilabas nyo muna. Yan, nilabas muna yung ating lamesa para maluwag na rito. Dito na po tayo maghahalo. Yan, may balita po tayo, yung bad news. So nag-announce na yung mga gwardiya na itong darating na April 6, lockdown na naman. Yan. Yan, lockdown na naman daw. Tapos syempre 2 taon na namin ginawa yan, no? Kada taon nagla-lockdown. Mga karang taon na naman nag-lockdown. Yung pangatlong taon siguro pag nag-lockdown, dito ko kami mag-i-stay in, maliban lang sa akin. Yan, baka dito mag-stay in yung tropa. So kung Tagalumi na lang sana sila, so wala na sanang stay in pa mangyayari. Pero dito lang naman talaga yung bahay nila, dyan lang paglabas lang po ng subdivision. So ganyan po dito, yan ang gusto nila, mag-stay in. Tapos yung mga susunod na gagawa namin dito, meron kami sa banda sa phase 4 siguro mga after ng 2 unit yun or isa, doon na ho kami. Yan, sa phase 4. Kung sakali mag-lockdown pa ba, palayo na ng palayo yung pag-i-stay na ng tropa. Yan. Yun Bali, tatambakan po muna yung mga puting. Yan. So tapos na po yung buhos niyan, tatambakan na lang po puting dito. Tapos dire-diretso na po yung pag-asintada rito. Kahapon bibilin ko sana yung flexiban na gagamitin po dito sa taas nito, tapos yung kalahati nun dun sa para doon sa kabila. Hindi ko na po muna binili, ngayon ko na lang po bibilin, tapos para diretso apply na, i-apply po natin. Check ko muna yung weather natin ngayon kung hindi po ulan, kasi kada may ginagawa po ako doon sa slab ng toilet area, bigla-bigla pong umuulan, nasasayang yung materyales. Double check ko muna bago natin applyan para sigurado. Mag-aasikaso muna ako, iwan ko po muna sila, tapos bibilin ko na po yung flexiban. Ayan, tara. Okay, balik po tayo rito sa phase 2. Bali, may pupuntahan tayo rito. After po nung pagbubuhos namin ng concrete slab roofing dun sa bahay ni Sir Romulo, dito po kami gagawa.
Yan. Actually kasama to sa lineup, pero ang gagawin namin, may curing time yung ating concrete slab roofing. Isisingit namin to, pero kasama siya sa lineup. Yan, dito po tayo. Okay, alis na po tayo. Bali yung susunod na gagawa namin dito is row house na inner unit, no? Meron na pong nakatira. Tapos naka-polycarbonate na po yung kanilang harapan. Tapos naka-flooring lang po ng simentado yung kanyang likod at saka yung kanyang harapan. Yan. Yan, bali asikasuhin na natin to. Gawa nung nakibalita tayo sa mga gwardiya na maghihigpit sila ngayong August 6, no? Itong darating na August 6. Abay susi ng bodega. Bali yung mga requirements nitong row house, kukumplituhin ko na po ngayong araw kung kakayanin, para po meron na po kagad tayong susunod na gagawan just in case na maghigpit dito sa phase 3. Nakausap na po kasi namin yung mga taga phase 3 na gwardiya. Bawal po daw yung stay in. Yon, hindi po daw pwede mag stay in. Tapos kung sakaling vaccinated na po daw lahat ng tropang wasalak, pwede daw po maglabas pasok. Ang problema kasi dito sa lugar namin, mga ka-row house, wala naman pong vaccine dito. So ang pinapriority nila rito is yung mga matatanda, yung mga frontliners. Pero kaming mga ganitong mga edad pa lang, wala pa po, hindi pa po available para sa amin. Lalo na rito sa lugar namin, 40 years old pataas po yung pinapriority nila. Yan po yung balita rito, yung update. Kaya kahit ako, hindi pa po ako vaccinated, no? Wala pa po akong vaccine. So dito kami balak magtrabaho kasi taga dito po ako sa phase 1 and 2. Baka mag-stay in ulit po kami rito. Pero dito sa phase 3, kakausapin ko din po yung may-ari. Baka magawa niya po ng paraan, no? Ipapakausap ko po siya sa admin at saka sa mga guard kung magagawa ng paraan. Tal naman yung mga tropa kasi dito rin din po nakatira, kaso nga lang sa labas ng Lumina. Yan. Tapos hindi ako sigurado kung makakapunta rito kagad yung may-ari na si Sir Romulo, gawa ng ang day off noon laging Sabado-Linggo lang. Kung hindi Sabado or Linggo, yan lang po yung day off niya. Alanganin na, no, alanganin na po. Una natin gagawin ngayon, pupunta tayo sa computer shop, magpapaprint tayo ng mga kailangan nating requirements. Pagkatapos pupunta na po tayo sa barangay para kumuha ng permit to construct. Tapos after po nun, pupunta naman po tayo ng All Homes sa All Bank para bayaran yung construction ban. Yan. Kung may oras pa, kaya pa, bibili na rin po tayo ng Flexiban. At kung makakapamalengke pa, tingnan natin. Okay, let's go. Bali dito na po tayo. Yan, bali bumili muna pala ako ng 1 galon ng Flexiban. So sa kanila 850. Yan, dumaan na rin pala kasi ako rito para dire-diretso na tayo pa uwi. Thank you, bossy. Sige, thank you. Ito po, 850. Yan. Tara. Okay, galing na po tayo sa may computer shop. Nakapagpa-print na po tayo ng mga requirements. Yan, nakibalita na rin po pala tayo, no? Yung tinatawag nilang A2, A3, yun po yung pinapriority rito sa ating lugar, sa amin. So bali yung sa A2, yun po yung mga senior. Sa A3, yung may mga malubhang karamdaman, yun yung pinapriority nila sa vaccination, no? Sa vaccine. Tapos yung A4, tayo yun kung sakali. So nga lang, hindi talaga tayo mabalalagyan ng, hindi po talaga tayo mababaksin dito. Kung talagang ang priority lang is A2 and A3. So yun, wala tayong magagawa, no? Dapat para sa akin, i-ano na lang sana nila yun eh. Exemption na lang sana yun eh, para makapagtrabaho lang, no? So ito po yung mga requirements natin. Yan, nakapagpa-print na tayo. Yung sketch plan, yung parang pinaka magiging outcome sa may harapan. Yung certification. So pupunta naman po tayo ngayon ng barangay para kumuha ng permit to construct. Tara. Yan, nandito na po tayo sa barangay. Kaso nga lang masyadong madami yung tao. Unahin ko na po muna dun sa may bangko, sa may All Homes. Okay, tara. Dito na po tayo sa bangko. Dito po tayo magbabayad ng ating construction ban. Tara.
Okay, saglit lang no, nakapagbayad na kagad tayo ng 7,500. Medyo mahal. Ayan, 7,500. Para po to sa construction van. Nagkakaroon na po ng problema tong owner. May nararamdaman na siya, medyo tumutok-tok na. Try kong idaan dito kila Tatay Sinon sa pinakamalapit na pagawaan dito. Ayan, pa-check up ko muna since nandito naman na ako. Okay, dito na po tayo. Mukhang marami silang gawa. Hello Tay, kamusta? Morning. Mukhang maraming gawa. Naayos na po yung ating owner. Yan po si Tatay Sinon nasa ilalim. So yung kaso nito ay tune up, tapos change oil na rin. Ayan. Dito muna tayo sa auto shop. So bibili tayo ng castrol oil, oil filter at saka oil treatment. Sana nandito lahat para hindi na ako lumayo. Medyo matagal akong mawawala dun sa site na ginagawa namin. Unahin ko lang tong owner, tapos unahin ko yung permit to construct, tapos mamaya pupunta tayo ng admin. Pero susulyap-sulyapan ko po yung ginagawa naming project sa Angelic Townhouse. Yan, unahin lang natin to at medyo importante. Yun lang, halos lahat na nakalista rito wala. Lalayo tayo. Punta tayo na paradahan. Tara. Dito naman tayo sa isang bilihan. Hello Tay, musta? Ayun, sana dito na ako dumaan kanina. Tatay Sinon. Doon, kila JJ. Doon sa tapat ng mall. Opo. Wala na si John Ross, busy na. Ayan, bali sana dito na ako pumunta kanina. Ayan, kompleto. Ayos. Ayan, dito na po tayo. Makakabalik na po tayo sa Lumina ngayon. Saktong-sakto lang at diretso pa ng halian na. Okay na nga po pala itong owner natin. Bali, tune up, change oil. Ayan, tapos naglagay ng oil treatment. Shoutout po kay Tatay Sinon tsaka kay JJ. Yan, sila po yung laging nagbi-maintenance po nitong ating sasakyan. Maraming salamat po. Dito na po tayo sa bahay mga ka-row house. Kumakain na kayo, Ki? Yes, masarap po lang namin. Adobo chicken po. Adobo? Adobo chicken po. Adobo ko lang ano. Nag-adobo ka, baboy? Yun, no? Pero hindi ko nakuha yung adobo mo. Okay lang yan. Medyo masarap po. Medyo? Medyo lang. Medyo lang? Baka kailangan mo pa natutunan yung medyo masarap, ha? Yan, kain po tayo mga ka-row house. Yung inalmusal po namin na pansit kanina. Kain po Umaga. tayo mga karahas. Masarap ulam namin. Adobo Okay. chicken. Okay. Okay. Yan, kain po tayo mga ka-row house. Kain na marami siya nila. Kuya Aki, ha? Opo, dalawa kakainin ko ng kanin. Dalawa? Yan kasing sarap ng adobo mo ah. Okay lang yan. Tikman natin. Tikman natin yung adobo. Adobo lasa. Chicken. Adobo yung samba lang yan. Hindi ako marunong mag-adobo. Ang sarap, may egg. Sarap talaga sa adobo kapag may egg. Tsaka atay, no? Atay, yun. Yun ang sekreto nun. Tikman natin. Ang sarap naman. Sarap. Mga pae. Basta adobo, masarap yan. Dalawa kakainin ko po karahas. O, kain na ng kain. Tingnan mo sa channel, oh. Kain na ng kain. Baka adobo mo. Tara, kain po tayo. Yan, busog na naman tayo. At syempre, ang nahuli, si Aki. Konti na lang naman yan, eh. Kain pa ako. Kain ka pa? Oh, very good. Kain pa. Kain. Ikaw, Chanel. Dede na. Oh, dede. Yakult. Yakult naman ang dededein. Ige. Ay, salamat sa Diyos. Busog na naman po. Habang break time po, shoutout po muna tayo. Shoutout po kay Marpy Navia from Imus, Cavite. Yan, shoutout po sa inyo. Shoutout na rin po kay Dion San TV from Brunei
Darussalam. Yan, kung tama po yung pronunciation. Maraming salamat po. Yan, ingat po kayo lagi. Shoutout na rin po kay Mama Kirsten Kate Natalie Imperial na magbe-birthday po ngayong August 27. Yan, advance happy birthday. Shoutout na rin po kay Ma'am Annalisa De La Cruz from Abu Dhabi, UAE. Yan, ingat po kayo palagi dyan. Balik trabaho na po muli tayo mga ka-Rohouse. Bali, dinaanan po natin dito yung ginawa nilang authorization letter na pinahihintulutan po nila tayo na tayo po yung maglalakad ng mga requirements at saka tayo po yung gagawa ng bahay nila. Yan. Dinaanan ko na para sakaling after ko po dun sa pagkuha ng permit to construct sa may barangay, dediretso na po ako sa opisina. Bali kanina pinagpalibang ko po yung pagkuha ng permit sa barangay kasi sobrang daming tao, sayang po yung oras. Inuna ko po muna yung pagbayad ng construction bond sa may All Bank. Yan. Halos makukumpleto ko na. After ko po nito, ipapasa po natin sa engineering office. Yan. Kapag ka okay na, 3 days lang naman po yung nito, yung working days. Pag na-aprobahan na, saktong-sakto po yun. Yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, susubukan ko pong kausapin yung ginagawa namin. Siyempre kahit siya mabibigla rin po sa mga desisyon dun sa phase 3, no? Bibigla din po siya. Kasi ayaw po nilang magpa-stay in, no? Kailangan daw naka-vaccine daw yung mga workers, ayun. Siyempre, kagaya nga ng sinabi ko, nagtanong-tanong na rin po ako sa may barangay. Hindi po pina-priority yung ibang tao, no? Yung mga normal na tao ngayon, hindi po pina-priority. Ang pina-priority po yung senior, tapos yung may mga malubhang sakit, tapos yung mga frontliner. Siyempre, itong tropa, diba? Tatrabaho lang po sila dito sa atin, no? Baga, freelance lang po kami. Wala po tayo sa company na may maglalakad po ng ating mga pangangailangan kagaya po niyan, no? Hindi tayo mapapriority. May nakalimutan ako yung mga requirements. Yan. Ako, papabalik-balik tayo pag nagkataon. Ay. Okay. Yan, diretso tayo sa may barangay hall. Apply po tayo ng permit to construct. Tara, let's go. Balik na po tayo rito sa barangay hall namin dito sa Bagtas. Mukhang wala na masyadong tao. Yan. Apply lang tayo ng construction permit. Tara. Yan, no, nakakuha agad tayo ng permit to construct, no? Mabilis lang. Tapos daan po tayo ngayon sa engineering office, sa may admin. Pasa po natin to, tsaka magpipill up na rin po tayo para dun sa construction ban. Ayan. Let's go. Okay na po yung ating mga requirements na ipasa na po natin sa office. So bilang na lang po tayo ng mga 3 days. Yan, 3 days po para dun sa approval. Hindi naman kami nagkakaroon ng pagpapasa po ng plan para po sa row house. Tsak po yung maaprobahan kasi halos pare-pareha lang naman po yung pinapasa natin na plan pagdating po sa row house. Ayan po. So sinama natin sa video para may update din po yung may-ari. Okay. Okay, dito na po tayo. Balik trabaho na po tayo rito. Iyan, no. Yan. Tapos nung habang wala nga po pala tayo kanina, inasikaso natin yung ibang requirements. Ayan na po yung nagawa natin. Ayan, bali ang layer nito is 4 na layer, no? Simula dito kahapon nung natapos namin, naka-4 na layer. Ayan. Sa poste. Update nga pala dito sa labas, maglalagay kami ng isang outlet dito. Tapos dito magkakaroon ng basin, ng catch basin dito. Yan. Ang disenyong gagawin kasi namin dito, yung manggagaling po dun sa taas doon sa may gutter, babaliin po namin papunta rito.
Bali magkakaroon ng linya ng catch basin dito. Tapos naka-expose yung kanyang PVC, pero kapag natapos yun, maganda siya tingnan. Hindi siya totaling naka-expose talaga. Ayan. Tapos dito tatakbo, magkakaroon tayo ng catch basin dito. Syempre pinaka maintenance niya na rin yan dyan banda. Tapos may faucet dito, yan, at saka may floor drain dito banda sa gilid. Yung iba kasing gumagawa ng napansin namin, yung ibang gumagawa ng concrete slab dito, napansin namin, itatap po nila tapos ipapabaon po doon sa floor, no, sa floor ng concrete slab. Tapos nakabaon po 'yun kung saan po nila nilinya yung kanilang downspout, 'yon. So tayo, ang gagawin natin, magkakaroon tayo ng sariling linya ng basin. Tapos doon na po natin ililinya yung pinaka downspout na manggagaling po doon sa gutter na 'yon. Yan. Tapos syempre yung concrete slab na gagawin natin dito, kailangan ang klibe niya ay papunta po dito lahat, no? Hindi naman po maganda kung papupuntahin natin doon sa kapitbahay o kaya dito, no, 'di ba? Kailangan may klibe pa rin siya kahit papaano papunta rito. Pero kung itong location nito is nandun po banda sa may kalsada, doon sa may kalsada, pwede po natin na pagapangin yung tubig sa likuran nun. Mas maganda sana 'yon, 'di ba? Update tayo sa materialis ni sir. Okay, update tayo rito sa ating materialis. Okay. Naka-assemble na po yung mara sa mga poste. Yan. Tapos yung kanyang parang may lagpas po yan ng konti para naman po doon sa magiging flooring ng slab, ng concrete slab. Ayan. Tapos doon sa 30 perasong 2x2x8 na coconut lumber, magpapa-order pa po tayo ng 40, yung 40. Bali dati, nasabi natin to sa first vlog, magkukulang talaga to, pero gusto ko kasi makita, maputol muna. Yan, pag naputol na, doon natin makikita kung ilan pa yung kakailanganin natin. Ayan po yung update, hindi na lang to. Yan, kailangan pa ng 40. Tapos sa pinulik board naman, yun, nabawasan na nga po natin yung iba rito. Yan, tabas na po yung kalahati. Yan, tabas-tabas na po to. Ayan o. Ayan, may tabas na. Tapos itong 5 pinulik board, ito po yung sasalo ng ating concrete slab roofing, no? Pinakasahig sa taas. Ayan, tapos ito magagamit pa po to. Itong 5 putol. Dapat magpapabili pa po ng mga 3 pinulik board, pero sabi ni Master RJ, gagawan na lang po ng paraan to para hindi na masyadong magastos. Ayan. Update naman po tayo rito. Bali gumawa po tayo ng panibagong catch basin. So yung catch basin na nandito, yan, isasara na po namin yan. Pero yung linya po niyan na nandyan po sa ilalim, ito na po yan nakakonekta rito. So sa catch basin po, kung gaano po yung kababa yung floor level noon, pinakailalim, dapat doon din po yung dapat ganun din po yung kalalim, no? Kalalim po yung ating PVC pagdadaluyan ng tubig. Yung dun po kasi napansin natin dyan, nandito po, nasa ibabaw. Kaya palaging may tubig po rito. So hindi niya po naidadalo yung tubig papunta po ron sa labas. Tapos kailangan yung catch basin natin makinis, yan, kagaya niya makinis po. Hindi po lupa. So bali ito yung isang ating poste. Hindi na natin napakita yung parilya. Natabunan na. Aba, ayan, syempre may parilya yan, natabunan na. Malalim na ba to? Aba, malalim na. Makapal na yung buhos. Nabuhusan na. Masyado silang mabilis. So yan, may parilya po yan. Ito po, may kita natin sa hukay. Ayan o. Ayan yung hukay niya. Ayan. So bali hindi na tayo masyado nahirapan maghukay dyan kasi malalim na yung hukay niya. Dinagdagan na lang po ng konti. Yung dating bakal niya. Okay. Tapos syempre yung mga abang na bakal dito sa pagporma nitong kitchen slab na to, ito po yan. Yan, bali nakayakap po rito sa ating mga rebarring. Ayan. Yan, pinayakap na po natin dito. Yan, para matigas na.
yung calcium. Yan. Maganda po ang gabi, di ba? Tapos sa waterline connection, yan oh. Waterline connection na syempre kailangan may linya tayo rito. So dito na wala na. Kadalasan po dito may linya ng tubig. Yan dito po banda. Pero dahil walang linya rito, gagawa tayo ng panibago. Ayan. Yan, tsaka wala na pong silbi yung pinakalinya dyan. So gagawa tayo ng panibagong linya rito. Magkakaroon po tayo ng counter table dito na counter table hanggang sagad po doon. Tapos mag-iwan lang tayo ng 60 cm dito para po sa refrigerator. Tapos wala pong planong bumili ng gas range yung may-ari, kaya yung slab natin dire-diretso po dyan yung lababo natin. Yan lababo dito. Bilang ka lang ng ano. Okay. Tapos sa linya naman po ng mga electrical, meron po tayo rito. So bali finish floor line natin, kukuha tayo ng 40 cm. So inaangat ko po yun ng 10. Yung iba kasi talaga dito 30. So ako inaangat ko ng 40 cm. So kasama na dun yung pagsukat ko ng meron ng tiles, no? Dito tayo yung finish floor line natin dito. Tapos kapag may tiles na, yan, nasa 40. Meron tayong tugang outlet dito sa may refrigerator. Tapos dalawa naman po rito. Yun, dalawa rito. Tapos tapos isa naman po rito sa may taas. Yan, dito sa may taas. So para sa range hood. Yan, para dito. Tapos dito naman kumuha naman tayo ng 60 cm simula rito sa kanto. Meron po tayong tugang outlet dyan. Tapos yung katapatan niya meron din dito isa. Dyan sa part na yan. Tapos dito isang tugang outlet. Dito rin siguro 60 cm simula rito. Hindi masyadong marami yung outlet na pinalagay ni Sir. Bali konti lang po yung mga outlet na pinalagay ni Sir dito, ni Sir Romulo. Yung tamang-tama lang. Tapos regarding naman po dun sa waterline connection, ayan dito. Siyempre magkakaroon dito sa may magkakaroon po rito sa may faucet. Dito sa kanyang counter table dito. Tapos after po nitong sa mga flooring, sa susunod i-discuss naman natin yung switch and ilaw and switches. Yan dito. Dito muna tayo. Okay, update tayo rito bago po tayo magmerienda. Pero malilate yung merienda natin ngayon. Hindi na po tayo makakapagluto ngayon ng merienda. Bali bibili na lang tayo ng luto. Dahil kailangan nila si Pangsky. Chef Pangsky. Okay. Kailangan tayo dito. Mukhang gutom na. Ito na ba yan? Ito na ba, Jow? Di ba? Okay. So syempre bago tayo magbubuhos ng flooring, kailangan na okay na po yung mga nasa ating mga pang-ilalim, waterline, pati yung mga outlet. Ayan. Yung regarding nga pala dito sa extension, kadalasan makikita nyo, hindi po kami naglalagay ng bakal. Depende po yung sa napagkasunduan ng client owner tsaka ng manggagawa. So ganun, sa aming dalawa ng client owner. So dito naman maikli naman po kasi rito. Yan, maikli po yung lupa rito. Kadalasan hindi naman tayo nagkaroon ng mga problema dati sa mga dating gawa natin. Basta lagi lang po tayong nasa 4 yung ating slab level dito sa flooring, no? 4. So pag sinukat yon, 10 cm po yung kapal niya. So 4 inches or 10 cm. Yan. Pero dito sa harapan, nagsuggest po ako sa may-ari na maglagay po tayo ng bakal dito kasi masyadong mahaba po to. Yan, no? Masyadong mahaba po yung agwat nito. So yun po yung sinuggest ko sa may-ari. Pumayag naman siya na maglalagay kami ng bakal dyan. Ayan, bali umaambon na naman, no?
Yun o, muulan no. Baka hindi na naman natin mapagpatuloy yung pagpapahid dito. Tsaka doon sa kabilang unit ng Flexiban. So ganun talaga. Timing lang ng ganda-ganda yung panahon, maaraw yan. Para hindi masayang. Yan po, buhos na po yan. Pinoploringan na po namin. Tapos dito pinagpapatuloy lang ni Master RJ yung pag-assemble po nito. Bale, yan sa poste, sa beam, yan po yung mga ginagawa niya. Yan po yung pagpa-flooring dito. Yan, hanggang sagad na po yan, hanggang sa dulo. Tapos bali yung dito naman, in-offer natin sa may-ari na magbabakal po tayo rito. Maglalagay po tayo ng bakal po rito sa kanyang flooring. Kapag po daanan lang ng tao, pwede na po yung by 60 by 60 cm yung agwat po ng mga bakal. Yung gagamitin namin dito mga 10 mm na po. Yan, pero i-advise pa po natin yung may-ari kung gusto niya pa or hindi na, kasi magdedepende po tayo dun sa dami ng materialis, no? So yung materialis kasi na yan, gagamitin pa po yan dito sa kanyang slab. Yan, double matting pa naman po tong slab niya. Tingnan natin kung may matitira. Kapag may matira, ayun, baka pwede pa or bibili na lang. So depende po dun sa may-ari. Ito, halos makakalahati na namin tong extension sa gilid tsaka dun sa likuran. Yan. Tapos yun nga, hindi mo na nagluto si Pangsky ngayon. Bali ang lulutuin niya na lang is sinaing. Tapos magsasabaw na lang tayo ng kung ano meron dito sa tindahan. Tapos shoutout nga po pala dun sa nagbigay sa amin ng pamerienda, si Ma'am. Kilala niyo na po yun kung sino kayo. Ayaw niya pong pabanggitin yung pangalan niya. Maraming salamat po. Binili po natin ng lechon manok. Kanyang binigay para sa tropa. Yan, tsaka yung pamerienda natin ngayon, yun. Yan, maraming salamat po, ma'am. Yun. Ito yung ating catch basin dito. So, lagay lang tayo rito ng bakal dito. So, parang pinakaparilya niya yan. Tapos, ito, abang po to ng ating tubo rito para sa lababo. Tapos yung butas na nakikita natin yun, yun yung magiging clean out niya na D4. Pinaka D4 na clean out. Kasama na po yan sa mabubuhusan yung part na yan. Halo! Halo daw, halo. Halo. Okay, tapos na po yung pagbubuhos natin ng flooring dito. Ayan na po. Tapos nakapagluto na nga rin po pala si Pangsky. Yan o. Yan, kain po tayo mga karokas. Kain, kain. Yun, no? Yan, maraming salamat nga po uli sa nagbigay ng pamerienda ngayong araw. Yan, thank you po. Kakatapos lang po namin na magmerienda. Di na nga po nalagyan ng waterproof yung ginawa po natin doon. Gawa ng ito, maambon na naman. Tapos itong abang na linya ng blue pipe na to, tatakpo po yan dito. Kukonek po namin doon. Yan, magkakaroon po ng faucet dito. Tapos dito naman natin i-discuss yung sa susunod kapag i-layout na namin to. Yan, okay na to. Yan, tapos dito naman. Bali ito, mangyayari rito, tatanggalin na lang po namin to. So masyado po kasing matigas, hindi po namin kayang bakbakin to ngayong araw na to. So may iwan po kasi tong part na to. Medyo mainit na kasi yung chipping gun. Yan, kaya tatanggalin na lang po namin yan kapag okay na to. Matigas na yung simento rito.
Update din po tayo sa materials. Yan. Ang materials natin. Tsaka rito. Pagka sa pintuan, ang ginagawa namin po rito, kinakalangan po namin ito sa ilalim. Yan. May kalang po yan. Yan, mabuksan man nila to, at least dito yan, nakalak po. Yan, uwian na naman po. Uwian. Yan, uwian na po mga ka-Row House. Yan, uwian na po. Yan, bali uwian na naman po. Sana sa susunod na linggo okay dito kasi JCQ pa lang naman eh. Sana hindi mo na maghigpit ng ganong kahigpit talaga para may pagpatuloy po natin yung trabaho dito. Yan, paano ha? Ingat. Sige.